Maniniwala ka ba na ang bote pala ng alak ay malakas na sandata laban sa mga kampon ng kadiliman? Marahil ang iba sa inyo ay matatawa at ang ilan naman ay mapapaisip kung paano nangyari yon. Magandang araw po sa inyo, Kuya Blair. Sa kwentong ibabahagi ko ay talagang mapapaisip kayo kung paanong ang isang lalaking mahilig uminom ng alak o lasinggero ay naging tagapagligtas namin sa sityo ng Dueñas, kung saan inubos niya po ang mga kampon ng kadiliman. Dahil dito, nalaman ko na ako po pala ay nagmula sa lahi ng mga antingero. At upang lubusan niyo pong malaman ang aking istorya, kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Inok. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Hoy, kayong lahat! Pagmasdan niyo ang taong ito! Nahuli ko siya! May dalang mga prutas at gulay! Pinagdanakawan niya ako sa kabila ng kabutiang ipinapakita ko sa kanya! Huwag niyo siyang pamarisan! Isa siyang magdanakaw! Ngunit hindi makatarungan ng parusang gusto mong gawin kay Rolando. Hindi mo siya maaaring ipahila sa kabayo mo at ilibot dito sa buong sityo. Mamamatay siya. Hindi tamang kamatayan ng parusa sa kasalanang pagnanakaw. Isa pa, nagnakaw nga ba siya? O gumawa ka lang ng kwento para may mapaglaruan ka? O ba't? Huwag kang makailam dito, tanda! Wala kang alam! Gusto ko lang malaman ng lahat ng mga tao rito ang magiging kaparusahan sa sino magmahuhuli kong magnanakaw sa tagiban ko. Siyang magiging halimbawa ng mga tao upang hindi siya pamarisan. Ang taong kukuha ng pananim ng walang permiso ay aking ipahihila sa mga kabayo ko. Tandaan niyong lahat yan! Walang kasalanan ng ama ko! Hindi totoo ang mga pinagsasabi mo. Marami ka nang nabiktima, kaya ikaw ang dapat na parusahan. Pakawalan mo ang ama ko, hayop ka. Wala kang karapatang saktan siya. Sige! Subukan mo lang nakalagan ng tali ang ama mo. Dahil kung gagawin mo yan, isusunod ko nanay mo, pati na mga kapatid mo. Nagkasala ang iyong ama, kaya nararapat lamang na maparusahan siya. Wala kang karapatang gawin yan. Pakawalan mo ang tatay ko. Pigilan niyo ang taong yan! Bilisan niyo! Kapag nanlaman yan, patayin niyo! Napapikit ako noon habang ang eksena sa buhay ni Kuya Rigor ay nasaksiyan ko mismo. Pinagtulungan siyang hampasin ng baril sa muka ng mga tauhan ng mayabang na si Don Arturo. Pinagpasapasahan siya na para bang laruan at kahit nasaktan ito, pilit itong bumabangon para abutin ang tali ng kanyang ama na nasugatan na rin. Habang ang matandang si Lolo Esteban naman, patuloy siya sa pag-awat sa mga tauhan ni Don Arturo. Huwag! Maawa naman kayo sa kanya! Tama na! Tama na! Huwag niyo sasaktan! Nang mga sandaling yon, katabi ko ang aking ina na si Elena. Kasama namin ang maraming tao sa gilid ng kalsada habang pinanonood ang nangyayari. Walang makatulong sa amin dahil sa mga armadong tauhan ni Don Arturo. Hindi lang si Mang Rolando ang dumaranas ng ganong kalupitan. Marami pa ang naparusahan at hindi nagtagal ay namatay rin, kagaya ng nangyari sa aking ama. Walang nagawa si Kuya Rigor kundi ang magpumiglas sa matandang may pigil sa kanya. Hiya! Sige! Panoorin niyo ang magnanakaw na ito kung paano ko ibabalandar sa harapan ninyo ang parusang nararapat para sa kanya! Wag! Tama na! Tama na! Pakawalan niyo ang tatay ko! Tay! Tay! Tama na, Rigor! Tama na! Wala na tayong magagawa sa kanya. Hinihila na siya ng mga kabayo ni Don Arturo.
Hindi! Tulungan po natin si Tatay Lo! Wala po siyang kasalanan! Hindi po siya magnanakaw! Ngunit armado sila, Rigor. Mapapahama ka lang kung lalaban ka pa. Mga hayop sila! Papatayin ko sila! Matapang ang binitiwang salita ni Kuya Rigor at nagawa niyang makipaglaban sa mga tauhan ni Don Arturo. Ngunit nang dumating ang kanyang ina para awatin siya, tinutukan ito ng baril ng mga tauhan ni Don Arturo at sinabi na kapag nagtangkapang lumaban si Kuya Rigor ay papatayin nila ang kanyang ina sa harapan niya mismo. Walang nagawa si Kuya Rigor noon at kita ko ang matinding galit sa kanyang muka habang nanginginig ang nakataas niyang kamao. Dito na nga ipinagpatuloy ang pagpapahirap na yun kay Mang Rolando at nasaksihan yun ng lahat ng mga tao. Si nanay na nasa likuran ko ay mahigpit na nakahawak sa tigkabilaan kong balikat. Panay ang hikbi niya na para bang may naaalala siya na kagaya ng ganong eksena. Ako naman noon ay napatanaw na lang sa kabayong kumakaladkad kay Mang Rolando. Marami ang naawa, ngunit walang magawa dahil wala silang lakas para lumaban sa mayamang hasyendero na si Don Arturo. Nay, kawawa naman po si Kuya Rigor. Binubugbog rin po siya ng mga tauhan ni Don Arturo. Oo nga anak, pero wala tayong magagawa para sa kanya, kundi ang ipagdasal na lang natin siya sa Diyos na sana ay malampasan niya ito. Sa ganitong pagkakataon anak, wala tayong lakas para tulungan siya. Dahil ganito na ang umiiral na sistema sa lugar natin kahit noon pa man. Kapag nahuli kang nagnanakaw, ay parurusahan ka talaga ng ganyan. Pero nay, hindi po magagawa ni Mang Rolando magnakaw. Mabuti po siyang tao at ama sa kanyang mga anak. Nay, hindi po talaga makatarungan to. Hindi niya po dapat dinadanas to, Nay. Ngunit Enoch, sinong maniniwala? Sinong makikinig kung sakaling magsalita tayo? Matutulad tayo kay Rigor. Tignan mo kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Magsawalang kibo na lamang tayo. Kung may magagawa lang talaga ako ng mga sandaling yun, Sir Blair, ay handa ko nang ibuwis ang buhay ko. Matigil lang ang kalupitan ni Don Arturo kay Mang Rolando. Nang mapatingin ako sa gawi ni Kuya Rigor, nakalugmok na ito sa lupa, duguan at nanghihina. Habang ang matandang lalaki na si Lolo Esteban, hindi ito umalis sa tabi ng binata at awang-awa sa sinapit nito. Pagkalipas ng 1 oras, sa wakas, natapos din ang pagpaparusa sa kaawa-awang si Mang Rolando. Siguro naman, magtatanda ka na, Rolando! Hoy, kayong lahat! Ganito ang mangyayari sa inyo kapag pinagnakawan nyo rin ako! Sisiguraduhin ko na maparurusahan kayo at hindi na makakabalik sa asyenda ko para magtrabaho! Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo! Dahil hindi ako papayag na hindi nyo pagbabayaran ang kasalanan nyo sa akin! Pagbabayaran mo rin ito ng mahal sa akin, Don Arturo. Tandaan mo yan. Mahal ang sisingilin ko sa iyong tubo para sa lahat ng ginawa mo sa tatay ko. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo to habang buhay. Hindi pinansin ni Don Arturo ang sinabi ni Kuya Rigor. Sa halip, tumawa pa ito ng malakas na parabang ipinagmamalaki pa nito ang kanyang ginawa, na parabang nanunuya pa. Nang igala nito ang kanyang paningin, nagulat ako. Tila napansin ko na parabang naging kulay pula ang kanyang mga mata. Nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa akin, kaya napaatras ako. At nang kusutin ko ang mga mata ko, ay nakita kong hindi na mapula ang kanyang mga mata. Minsan may mga ganun akong pangitain na hindi ko talaga maintindihan. Ngunit, sino nga ba si Don Arturo?
Anong meron sa kanyang mga pananim na sobra niyang ipinagkakait sa mga taong nagtatrabaho sa kanya? Pwede niyo nang lapitan ang inutil mong ama. Tsak na pahihirapan siya ng mga sugat niya sa katawan. Tayo na mga bata. Umalis na tayo rito. Nang umalis sina Don Arturo at ang mga tauhan nito, mabilis na nilapitan ng mag-anak ang nakahandusay na si Mang Rolando. Duguan, nangihina at habol ang sarili nitong hininga. Awang-awa ako ng mga sandaling yon kay Kuya Rigor, bagamat nabugbog din ang kanyang katawan. Sinikap pa rin niyang makalapit sa nakahiga niyang ama. Pinaligiran namin ito at walang gustong lumapit sa kanila habang pinagtatawanan ito ng ibang mga tauhan ni Don Arturo. Agad na kinandong ni Kuya Rigor ang kanyang ama habang umiiyak dahil sa awa. Tay, kaya niyo ba tumayo? Lakasan niyo ang loob niyo. Kaya niyo yan, Tay. Lumaban kayo. Tangulang ang naitugon ni Mang Rolando sa kanyang anak. Hindi halos ito makapagsalita. Panay daing lang ang naririnig namin mula sa kanya. Habang ang asawa niya namang si Aling Teresa ay panay din ng iyak habang nakahawak sa braso ng kanyang asawa. Parang pinipiga talaga ang puso ko sa eksenang yon, Sir Blair. Akala ko, sa pelikula ko lang yun makikita. Ngunit pwede palang mangyari sa totoong buhay. Buhatin natin si Rigor. Kailangan madala natin siya sa bahay ninyo para magamot ang mga sugat niya. Sige po, Lolo Esteban. Tay, sumampa po kayo sa likod ko. Bubuhatin ko po kayo. Kailangan pang alalayan ni Lolo Esteban ang nangihinang si Mang Rolando para makasampa lang sa likod ni Kuya Rigor. Si Lolo Esteban naman ay kilala bilang antingero at albularyo sa lugar namin. Ang hanap buhay niya ay gumawa ng alak mula sa katas ng mga prutas at gulay. Ako naman ang naghahanap ng mga bote para ibenta sa matanda. Dito niya inilalagay ang alak at ibibenta naman ni Kuya Rigor sa palengke. Diyos ko, maraming dugong umaagos sa kanyang katawan dahil sa nakabukan niyang mga sugat. Nakakaawa naman si Rolando. Napakawalang puso talaga ni Don Arturo. Napakademonyo niya. Nay, sasama po ako sa kanila. Gusto ko pong makita ang kalagayan ni Mang Rolando. Huwag na, anak. Umuwi na lang tayo. Baka madamay ka pa sa problema nila. Tara na, anak. Ipagdasal na lamang natin sila. Gusto ko pa sanang sumunod sa kanila ng mga sandaling yon. Subalit pinigilan ako ni nanay at mas pinili na lang niyang umuwi sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay napansin kong biglang nanahimik si nanay. Bakas sa mukha niya ang lungkot habang nakaupo malapit sa bintana at nakatanaw sa labas. Nay, bakit po? Naaalala ko lang ang tatay mo, anak. Alam na alam kong ganun pakiramdam na wala kang magawa para iligtas ang pamilya mong sinasaktan ng ibang tao. Kung may mapupuntahan lamang tayong ibang lugar, hindi ko nagugustuhin pang tumira dito. Ang kaso nga po, Nay. Wala naman po tayong ibang mapupuntahan. Alam ko po na wala rin kasalanan si Mang Rolando kagaya ni tatay. Sana naman po, hindi na maulit sa iba ang nangyari po kanina. Ngunit sa kasamaang palad, anak, mangyayari pa rin yun sa iba. Hanggang walang pumipigil sa kanila at lumalaban kay Don Arturo. Hindi matatapos kailanman ang kasamaan niya. Si Rigor, sigurado ko may gagawin siyang masama. Nakikita ko yun sa mga mata niya. Nakikita ko sa mata niya ang matinding galit. Kahit sino naman pong anak na yun din pong mararamdaman. Ngunit ibang naiisip ko, Enoch. Baka madamay ang lahat ng mga taong nagtatrabaho sa asyenda ng dahil sa galit niya kay Don Arturo. Imposible naman po yun, Nay. Mabait naman po si Kuya Rigor Kung magagalit man po siya o di kaya naman magiganti, tsak na kay Don Arturo lang po siya babawi. Ewan ko, anak.
Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa kanya. Samantala, sa bahay naman ni Kuya Rigor ay maingat niyang naihiga sa katre ang kanyang ama na si Mang Rolando. Bawat galaw nito ay napapangiwi ito dahil sa labis na sakit ng katawan. Taranta silang inihanda ang mga kailangan ni Lolo Esteban sa panggagamot. Pagkalipas ng kalahating oras ay nabendahan na matanda ang mga sugat nito at nakatulog na rin ang kanyang ama. Hindi niya inalis ang tingin niya sa mukha ng tatay niya na payapa nang natutulog at nagpapahinga. Huwag kang mag-alala, Rigor. Ligtas na siya ngayon. Kailangan lang niya ng konting pahinga. Pagsisisihan nila to, Lolo Esteban. Pagbabayaran ni Don Arturo ang ginawa niya sa tatay ko. Walang mangyayari kung magpapadala ka sa galit mo. Ang kailangan mo ngayong gawin ay magpakatatag. Bantayan mo ang tatay mo. Lolo Esteban, tatanggapin ko na po ang inaalok niya sa akin. Handa na po ako. Tungkol sa bagay na yan, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Hindi ko alam kung ano ang tungkol sa bagay na gustong tanggapin ni Kuya Rigor mula kay Lolo Esteban. Ngunit ang alam ko, doon nagsimula ang lahat ng pagbabago sa buhay niya. Pagkatapos ng pangyayaring yon kay Mang Rolando, nagbago ng tuluyan si Kuya Rigor. Ang mga alak na dati ay tinitinda niya, siya na mismo ang lumalaklak. Nagtitinda man siya ngunit konti lang at ang bayad sa kanya imbis pera ay alak na rin. Ngayon nga ay nakikita ko siyang naglalakad, pasuray-suray at pinapabayaan na ang sarili. Panay ang tungga niya ng alak habang pinagmumura ang mga taong nakakasalubong niya. Hoy kayo! Mga inutil kayo! Mga duwag! Hoy, ikaw! Magnanao rin ba't tingin mo sa ama ko, ha? Sumagot ka! Agad niyang dinakot ang damit ng lalaking nakasalubong niya. Panay naman ang pagpupumiglas ng lalaki at nakikiusap na huwag siyang sasaktan. Ilang lalaki pa ang pinaghahamon niya at tinatanong ng bagay na yon tungkol sa kanyang ama. Awa naman ang nararamdaman ko ng mga oras na yon para kay Kuya Rigor dahil sa unti-unti niyang sinisira ang buhay niya. Anak, isarado mo na ang mga bintana. Huwag mo siyang tignan. Ang sabi sa labasan, binabato raw ni Rigor ng bote ng alak ang bintanang nakabukas. Kaya baka makita ka niya dyan at magalit siya sa'yo. Sige na, isarado mo na yan. Nay, hindi niya po gagawin sa atin yun. Hindi naman po siya ganun kasama eh. Kawawa naman po si Kuya Rigor. Nagkaganyan po siya dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa tatay niya. Bakit? Ayos naman si Rolando, hindi ba? Kung talagang naaawa siya sa kanyang ama, hindi dapat umayos siya. At wag nang dumagdag pa sa sakit ng ulo ng kanyang inang si Teresa. Sana man lang maawa siya sa kanyang mga magulang at itigil niya na ang pag-iinom ng alak. Nay, narinig ko po kasi sa mga kaibigan ko, hindi na raw po nakakabangon si Mang Rolando at hindi na raw po nakakakain ng maayos. Ha? Anong sabi mo? Nay, may malala raw pong karamdaman si Mang Rolando. Yung pong sabi nila. Diyos ko naman. May malala na palang sakit si Rolando. Nakukuha pang mag-inom ng alak ni Rigor. Aba, pambihira din naman talagang taong yun. Ano, imbis na tulungan ng kanyang ama ay dumadagdag pa siya. At sana naman ay nasa maayos lang siyang kalagayan at gumaling na si Rolando. Kawawa naman siya. Sana nga po gumaling na po si Mang Rolando, Nay. Ang masaklap nga lang po, nakarating na po sa kanyang nangyari kay Kuya Rigor. Kahapon, nagreklamo po kasi yung taong sinuntok ni Kuya Rigor tapos sumugod po sa bahay nila. Dahil po doon, mas lalong lumala ang sakit ni Mang Rolando. Nawalan pa nga po ng malay Jesus Mariosep namang Rigor na yan, ano ha? Sana naman ay umayos na siya. Kahit para na lang sa kanyang tatay. Hindi ko alam kung ano ba ang dahilan at nagkakaganyan siya.
Malayo na ang ugali ni Kuya Rigor sa dating ugali niya noon. Isang masayahin, matulunging anak at maaasahang bata si Kuya Rigor. Ngunit ngayon, kinatatakutan, iniiwasan, kinaiinisan at palaging mainit ang ulo. Maging si Lolo Esteban ay walang magawa sa ugali ni Kuya Rigor at ang masaklap, ito pa ang nagsosuporta sa alak ni Kuya Rigor. Ayoko na nga sanang magdala ng mga bote para kay Lolo Esteban dahil alam ko na paglalagyan lamang niya ito ng alak para kay Kuya Rigor. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho noon. Yun lang kasi ang pinagkukunan namin ng pera ni nanay. Hindi kasi sapat ang kinikita niya sa pag-aani ng mga gulay at prutas sa taniman ni Don Arturo. Kaya malaking tulong para sa kanya ang ginagawa kong sideline. Mukhang konti lang ang bote na nakuha mo ngayon, Inok. Parang humihina ka na yata sa paghahanap. Sinasadya ko po na konti lang po ang kunin ko mga bote, Lolo Esteban. Ano ka mo? Abay, bakit naman? Dahil alam ko po na kay Kuya Rigor lang din naman niya mapupunta eh. Ano sabi mo? Lolo Esteban, dapat po hindi niyo po kinukonsinti si Kuya Rigor eh. Hindi niyo po ba nakikita na unti-unti niya po niyang sinisira ang buhay niya? Tapos, ayos lang po sa inyo na inumin niya ang mga alak niyo. Kung walang alak, hindi po magkakaganon si Kuya Rigor. Hindi po siya magiging lasinggero. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Buhay niya yun kaya wala na akong magagawa roon. Trabaho ko ang gumawa ng alak. Siya naman ang nagbebenta ng mga alak ko. Ang kinikita niya hindi ko pwedeng pakialaman. Naiintindihan ko na nagmamalasakit ka lang sa kanya. Ngunit may hangganan. Ang pangingialam natin sa buhay ng iba. Ngunit kayo po ang matanda. Kayo lang po makakapagsabi sa kanya na mali na po ang ginagawa niya. Pwede naman po yun kahit pagsabihan lang ng konti. Kung pagsasabihan ko siya, kaya ko naman yun. Kaya lang, siya pa rin ang magdidesisyon sa buhay niya. Kahit na po, kayo ang dapat na nakakaalam kung ano po mas makakabuti para sa kanya eh. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw ni Kuya Rigor mula sa loob ng kanilang bahay. Maging ang kanyang ina ay umiiyak na rin. Tay! Tay! Bakit nyo kami iiwan? Tay! Patawarin nyo kung wala akong nagawa para iligtas kayo! Itay! Nagkatinginan kaming dalawa ni Lolo Esteban. At dahil dito, ay mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay ni Kuya Rigor. Diretso sa silid ni Mang Rolando. Halos hindi ako makahinga nang makitang wakwak ang tiyan nito. Dilat ang kanyang mga mata at payat ang kanyang katawan. Nagkalat din sa dingding ang kanyang dugo na para bang may sumabog doon. Sumalubong sa pang-amoy ko ang napakabaong singaw ng likidong lumalabas sa butas ng tiyan ni Mang Rolando. Bigla kong naalala ang nangyari noon sa tatay ko. Tsak na ganun din ang nangyari kay Mang Rolando at tama ako. Lumobo ang tiyan nito hanggang sa pumutok. Rigor! Ano nangyari? Ang tatay ko nanatnan ko na patay at ganito ang kanyang itsura. Pumutok pa ang tiyan niya. Diyos ko! Bakit nangyayari ito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo siyang iiwang mag-isa? Nagkamali ako, hindi mo ko po siya. Ang sama-sama ko! Ang sama akong anak! Wala akong kwenta! Tama na yan, Rigor! Tama na! Huwag mo't saktan ang sarili mo. Wala nang magbabago. Patay na si Rolando. Ng mga sandaling yon, hindi ako makapagsalita. Alam ko ang sakit na mawalan ng isang ama. Halos mawalan din ng malay si Aling Teresa. Tila ba gumuho ang mundo nila sa pagkawala ng kanilang padre di pamilya.
Pakiramdam ko, nanigas ang mga tuhod ko at nanatiling nakatayo lang sa pintuan habang pinanonood ko silang nililinisan ang sugat ni Mang Rolando. Balak nilang ilihim sa mga tao ang totoong dahilan ng pagkamatay nito at hindi ko maintindihan kung bakit nila yon gagawin. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa, binalot nila ito ng puting kumot at niyakap ito ng maigpit ni Kuya Rigor. Itay! Itay! Mga hayop sila. Ngayong patay na tatay ko, isinusumpa ako. Magbabayad ang lahat ng mga taong gumawa nito. Idadamay ko ang mga taong walang ginawa para ipagtanggol ang tatay ko. Matitikman nilang lahat ang galit ko. Rigor, naririnig ka ni Inok? Wala akong pakialam. Basta't papatayin ko ang lahat ng mga taong nagtatrabaho kay Don Arturo. Dahil hindi sana mamamatay si tatay. Kung naglakas loob lamang silang ipagtanggol ang tatay ko, buhay pa sana siya hanggang ngayon. Naglilisik ang mga mata ni Kuya Rigor ng mga sandaling yon. Nakatingin siya sa akin at dala ng takot ko, tumakbo ko sa labas ng bahay nila at umuwi na ako. Nakita ko naman si nanay. Kakauwi lang din niya mula sa trabaho niya sa asyenda. Nay! 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 Si Mang Rolando po! O anak, anong tungkol kay Rolando? Patay na po siya, Nay! Wala na po si Mang Rolando! Ano ka mo? Aba, kailan pa? Ngayon na po, Nay. Namatay po siya kagaya na nangyari kay tatay noon. Nagulat ako nang biglang takluban ni nanay ng palad ang bibig ko. Muntik ko nang makalimutan na walang nakakaalam ng tungkol sa katotohanan sa nangyari sa tatay ko. Ngayon ko lang din naintindihan kung bakit kailangan ni na Kuya Rigor at Lolo Esteban na ilihim ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Mang Rolando. Ito ay dahil sa kakaibang patakaran sa sityo namin. Maya-maya pa ay hinila ako ni nanay papasok sa loob ng bahay namin at agad na nagsara ng pintuan upang walang ibang taong makarinig sa pag-uusapan namin. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Gusto ko lang sabihin sa iyo na mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka marinig ka ng mga tauhan ni Don Arturo. Tandaan mo, anak. Kailangan nating itago ang tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Ganon din ang gagawin ni Rigor at Teresa sa nangyari kay Rolando. Pero, bakit po ba kailangan gawin yun? Ano po ba ang dahilan? At hindi po pwedeng malaman ni Don Arturo. Kapag nakarating kay Don Arturo ang nangyari kay Rolando, tiyak na palalayasin niya ang buong mag-anak sa kanyang lupain. Ho? Eh, bakit naman po niya gagawin yun? Dahil itinuturing niya itong salot. Kaya anak, iwasan mong magbanggit ng tungkol sa pagkabatay ni Rolando. Lalo na ang tungkol sa misteryosong sakit niya. Ibig pong sabihin, matagal na pong may ganitong nangyayari sa sityo natin, Nay. Oo, anak. Matagal nang may ganitong uri ng sakit at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nalulunasan. Sa oras na mag-ingay tayo, baka tayo naman ang mapahamak. Mali po ito, Nay eh. Kailangan malaman po ng mga tao na seryoso po ang ganitong uri ng karamdaman. Saan naman po makakakita ng pumuputok po ang tiyan na parang lobo? Nay, nakakatakot po yun. Hindi po pangkaraniwan yun. Paano po kung sa atin mangyari yun? Hindi po malalaman ng mga taon sinapit natin, ganun po ba? Pero mas nakakatakot ang mawala ng tirahan. Anak, makinig ka na lang sa akin. Nangyari na yun. Pabayaan na lang natin. Malaking gulo to kapag nagkataon. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay nanay. Kumalat din sa buong sityo ang pagkamatay ni Mang Rolando at ibang sanhi ng sakit ang sinabi ng pamilya nito. Mabilis din ang paglibing dito na halos 2 araw lang. Ang pag-iinom naman ni Kuya Rigor noon
ay mas lalo pang lumala. Palagi din itong nagwawala at ginugulo niya ang mga taong nagtatrabaho sa asyenda ni Don Arturo. Ako naman po ay ipinagpatuloy ko ang paghahanap ng mga bote at iniwasan ko na lang si Kuya Rigor, lalo na kapag lasing ito. Habang naglalakad ako noon dala ang sako na may laman ng mga bote, napadaan ako sa umpukan ng mga tao. Nang tignan ko ang bagay na pinagkakaguluhan nila, nanlaki ang mga mata ko dahil sa takot. Grabe! Ano to? Anong nangyari sa lalaki? Butas ang tiyan niya at dilat ang mga mata niya. Hindi ka sandali. Katrabaho to ni nanay ah. Si Mang Poncho! Sino naman ang papatay sa kanya? Nagsisimula ng lagim sa lugar na to, Inok. Simula pa lang ng pagpatay sa mga ganyang klase ng tao. Lahat ay napatingin sa gawi ni Lolo Esteban nang sabihin niyo na matanda. Natakot ako, tsak na may alam ang matanda sa kung sino ang pumatay sa lalaki. Naalala ko tuloy si Kuya Rigor at bigla kong kinabahan. Diyos ko! Hindi maaari to. Sana mali ang iniisip ko. Bakit? Ano bang iniisip mo, Inok? Imbis na sagutin ang matanda, napaatras ako at napatingin sa itsura ng biktima. Brutal ang sinapit nito at may malalim itong sugat na para bang nanggaling sa basag na bote. Hindi lang yon, amoy alak din ito kaya mas lalong lumakas ang kutob kong may kinalaman si Kuya Rigor sa nangyari kay Mang Poncho. Dahil dito, bigla kong nag-alala sa kalagayan ni nanay. Hindi lang isang biktima kundi maraming lalaki ang susunod na namatay sa sityo namin. Lahat ay pare-pareho ang mga itsura at lahat sila ay nagtatrabaho sa asyenda ni Don Arturo. Ang mas malala pang pagkamatay ng ibang mga biktima, ang iba sa kanila ay binangungot daw, ngunit ang nakapagtataka, nawawala ang kanilang atay. Lahat ng nangyayari sa paligid ko noon, si Kuya Rigor ang naiisip kong may gawa. Dahil dito, nadatnan ko si nanay sa bahay na malungkot at may malalim na iniisip. Dumating na kasi ang kinatatakutan niyang may madadamay na sa galit ni Kuya Rigor. Nay, bakit po? May problema po ba kayo? Nabalitaan ko namatay na rin ang pinakamatandang magtatanim ng talong sa linya namin sa taniman. Ang sabi ay natagpuan daw sa loob ng silid nito na wala ng buhay at nawawala pa ang atay. Binangungot daw, ngunit hindi ako naniniwala. Ano po? Pero paano po nangyari yun? Kung binangungot lang, bakit po mawawala yung atay niya, di ba? Nay, hindi na po maganda ang nangyari. Kinakabahan na po ako. Baka pati kayo po ay mapahamak. Ay nako, ewan ko anak. Talagang nag-aalala na rin ako sa mga nangyayari. Halos karamihan sa mga biktima ay nagtatrabaho kay Don Arturo. Si Tatang Aris pa naman ang nakakaalam sa pagpaparami ng tanim na talong. Paano lang linya namin kung wala siya? Pakiramdam ko, palala ng palala ang mga nangyayari ngayon. Kinilabutan talaga ako sa narinig ko at dahil doon, mas lalo akong nag-alala sa kaligtasan ng aking ina. Nay, di po kaya totoo ang kumakalat na balita tungkol po kay Kuya Rigor? Anong balita ang ibig mo sabihin? Na si Kuya Rigor daw po ang totoong pumapatay sa mga tao. Kaya marami na pong natatakot sa kanya. Diyos ko, totoo ba yan anak? Di po ako sigurado kaya lang. Lahat po kasi ng mga biktimang natatagpuan sa kakahuyan amoy alak po eh. Kaya siguro na buong usap-usapan ng mga tao tungkol po sa kanya. Ang mabuti pa iwasan mo na lang na makisali sa usapan ng mga tao. Baka ikaw pa ang mapagbalingan ng galit ni Rigor. Pero Nay, narinig ko rin po kasi si Kuya Rigor na nagbanta pong papatayin niya po ang lahat ng mga tao may kinalaman sa nangyari sa tatay niya. Magagawa po kaya niyang pumatay ng tao, Nay? Hindi ko alam anak. Kung minsan kasi nagagawa yun ng tao kapag matindi na ang galit sa puso niya. Nag-aalala po ako. Baka pati po kayo saktan niya. Hindi mangyayari yun anak. Dahil wala naman akong kasalanan sa kanya. Isang tango lang ang itinugon ko kay nanay
at hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol doon. Palagi na rin na may kaba sa dibdib ko, lalo na kapag nakikita kong lasing si Kuya Rigor at naghahamon ng away. Magmula rin noon, palagi ko na siyang binabantayan at pinapanood mula sa malayo. Hindi ako makakapayag na saktan niya ang nanay ko. Dito ko nakita ang lahat ng mga dumadaang tao sa tapat niya. Pinagsususuntok niya ng walang kaabog-abog. Basta't nakainom siya, nagwawala siya at natutuwa siya kapag may napapabagsak siyang mga tao. Tama lang sa inyo, mabugbog! Dahil mahina kayo na kagaya ko. Katulad ko kayong mahina. Rigor, tama na! Wala ka namang ibang aatupagin kundi ang uminom ng alak. Nakakapagod ka ng intindihin. Hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Sino ba nagsabi pa kayo naman nyo ako? Sarili naman kayo, walang kwenta eh. Hindi ba't sarili mong anak pinabayaan mo? Ha? Wala ka rin namang nagawa nun, di ba? Kaya bakit nagmamalasakit ka sa akin? Dahil mahalaga ka rin sa akin. Magmula nang iligtas mo ko. Nasaan ang mga payong sinabi mo sa akin noon? Bakit hindi mo magawa sa sarili mo? Hindi ko kailangan share mo tanda. Umalis ka na sa harapan ko. Parang ako pa ang naawa kay Lolo Esteban nang iwan ito ni Kuya Rigor. Ako naman, sinundan ko ang binata kahit saan ito magpunta. Gusto kong malaman kung totoong mamamatay tao ito. Maya-maya pa ay pumasok ito sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Sa kasusunod ko sa kanya ay naligaw ako at nawala siya sa paningin ko. Naku po, Tepok, paano na to? Nasaan na ako? Ano naman lugar to? Iginala ko ang paningin ko sa paligid para hanapin si Kuya Rigor. Ngunit wala na siya. Kinabahan ako dahil malapit ng dumilim. Naglakad pa ako at naghanap ng daan palabas ng kakahuyan. Subalit pakiramdam ko, mas lalo lamang akong napapalayo. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid ko at hindi nagtagal, ay nakarinig na rin ako ng mahihinang bulong ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Nilapitan ko ang pinanggagalingan ng ingay at nang makita kong may mga tao roon, nagtago ko sa likod ng puno habang nakasilip sa kanila. Hala, sino kaya sila? Ano kayang ginagawa nila rito? Ang dalawang taong yun. Nakabalabal sila at karap ang... Diyos ko po! Halimaw! May halimaw silang karap! Mahaba ang dila ng mga nilalang. Nakaharap ng dalawang taong nakabalabal. Hindi ko makilala ang boses nila sapagkat garalgal yun na para bang paos. Grabe! Ang daming aswang at parang naglalaban sila. Ang dalawang taong yun, sino kaya sila? At anong binabalak nilang gawin sa mga nilang na nasa harapan nila? Tsaka may hawak pa silang libro. Hala, oo nga. Parang libro naman ko ulam. Nagmatsyag pa ako at hinintay ang sunod nilang gagawin. Matagal bago pa matapos ang kanilang pagdarasal na para bang binabasbasan nila ang mga aswang. Yun ang narinig kong sinabi ng isang lalaking nakabalabal at malinaw sa pandinig ko na sila ay magkakalaban. Pero isa lang ang napansin ko. Masakit sa pandinig ko ang orasyong sinasambit nila. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang mga aswang. Hala, natalong ka nilang orasyon at gumalaw ang malalaking aswang na mukhang paniki. Sa bandang yun, may maliit na nilalang na may pakpak. Totoo ba to? Diyos ko, totoo ba itong mga nakikita ko? Ilang beses ko pang kinusot ang mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Maya-maya pa ay tuluyan na nga silang nagpambuno. Sinalakay nila ang dalawang tao na may tangan ng libro. Ngunit ginamit naman nila ang kanilang kamay kasabay ng kanilang orasyon. Sa isang iglap ay sumuka ng dugo ang mga aswang at bumagsak sa damuhan.
Kitang-kita ko kung paanong nilapitan ng isang lalaki ang nakabalabal ang mga aswang at paulit-ulit itong sinaksak gamit ang basag na bote. Nagkikikisaya ang mga nilalang at wala silang nagawa sa taong umatake sa kanila. Hindi na nga ako nakatiis. Agad akong tumakbo papalayo sa lugar na yon. Takot na takot ako noon at hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga pako. Mabuti na lang at nakita ko na maliwanag sa gilid ng kalsadang natanaw ko at nagpasalamat ako dahil nakita ko si nanay. Nay! Nay, tulong! Tulungan niyo po ako! Diyos ko anak, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Nay, naligaw po ako sa gubat. May nakita po ako sa kakawayan, Nay. May mga aswang po. May mga aswang po sa lugar na yon. May kalaban po silang 2 taong nakabalabal at may dalang libro. Enoch, sa bahay na lang natin pag-usapan ang tungkol dyan. Tara na, umalis na tayo rito. Agad kaming umuwi sa bahay at doon nga ay ikinuwento ko ng tuluyan kay nanay ang mga nakita ko. Nagsipag-uwian na rin ang mga taong kasama ni nanay sa paghahanap sa akin dahil hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko. Nay, ba't di po kayo naniniwala sa akin? Nakita ko po talaga. Marami pong aswang doon. Meron pa nga pong malilit na aswang na mukhang paniki na parang sanggol. May pakpak po sila, Nay. Anak, walang maniniwala sa sinasabi mo. Walang aswang, kaya itigil mo na to. Baka mamaya ay makarating pa ito kay Don Arturo at pag sinabi mo, mapapahamak pa tayo. Ang gusto ko lang malaman ay kung ano ang ginagawa mo sa gubat na yon. Nay, kanina ko pa nga po kinikwento sa inyo eh. Sinundan ko nga po si Kuya Rigor tapos naligaw ako hanggang sa nakarating po ako doon. Pero nakita ko si Rigor. Tulog na tulog siya sa sobrang kalasingan. Inilagay pa nga siya ni Tatang Esteban sa kariton niya para lang maiuwi. Kaya imposibleng nakita mo roon si Rigor. Ha? Ewan ko, Nay. Pero sigurado po talaga ako na si Kuya Rigor po ang sinusundan ko kanina eh. Kaya alam po bigla siyang nawala at nakita ko na po mga aswang. Hindi talaga naniwala si nanay sa mga sinabi ko. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Ngunit kinabukasan ay may natagpo ang 3 bangkay ng lalaki sa lugar na itinuro ko kagabi. Wakwak ang tiyan nila at tadtad sila ng saksak sa katawan. Dahil dito, nag-alala si nanay at naniwala siya sa mga nakita ko. Diyos ko, hindi pa rin ako makapaniwalang may mga aswang na sa baryo natin. Ako rin nga po, Nay. Pero talagang nakita ko po sila at may 2 tao po na kumakalaban sa kanila. May lihim pong pumuprotekta sa atin, Nay. Ibig sabihin lang nun, kailangan na nating mag-ingat. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tauhan ni Don Arturo, ay nagpatawag ito ng pagpupulong. Nakarating din sa kanya ang tungkol sa mga aswang. Kaya naman, kinausap niya ang mga tao na kung may makikitang kahina-hinalang kilos, ay sabihin kagad sa kanya. Ang mga tauhan ko na bahalang pumatay sa aswang na gumagambala sa lugar natin. Hindi ba aswang din naman kayo? Bakit di nyo nahing patayin sarili nyo, ha? Don Arturo? Nagulat si Don Arturo sa biglang paglapit ni Kuya Rigor habang may dala pa itong bote ng alak at pasuray-suray na nakatayo sa gitna ng pagpupulong. Napaatras si Don Arturo na para bang nababahuan ito sa amoy ng alak. Ilayo nyo nga sa akin ang walang silbing tao ito! Nang hahawakan na sana ng mga tauhan si Kuya Rigor, umikot ang binata at nagawa niyang tamaan sa muka ang mga lalaki gamit ang sipa nito. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa na labis na ikinagulat ni Don Arturo. Maging kami ay nagulat din sa nakita naming husay sa pakikipaglaban ni Kuya Rigor kahit ito ay sabihin pang lasing. Talaga ba magpapatalo kayo sa isang lasing, ha? Bakit? Natatakot kayo sa kanya? Lumaban kayo!
Baka walang kwenta! Paano sila nalalaban, ha? Nakatikim na sila ng kamuo at sipa ko eh. Kung gusto mo, tayong dalawa na lang ang maglaban. Mas lalong namula sa galit si Don Arturo nang umatras ang kanyang mga tauhan at walang gustong lumapit kay Kuya Rigor. Natigil lamang ang tensyon nang dumating si Lolo Esteban at inaya na nitong umuwi si Kuya Rigor. Magmula rin noon, iniiwasan na ng mga tauhan ni Don Arturo si Kuya Rigor at naging usap-usapan siya sa buong sityo namin. Pagkalipas ng 2 linggo, wala nang natatagpo ang tao na patay sa kagubatan. Muling bumalik sa dating pamumuhay ang mga tao. Ngunit ang balitang si Kuya Rigor ang totoong pumapatay sa mga taong nagtatrabaho kay Don Arturo ay hindi pa rin natapos. Mas lalo pang lumala ang usap-usapan tungkol sa kanya dahil sa mga naging sugat ng mga biktima. Iniuugnay nila ito sa boteng dala palagi ng binata at itinuturing na siyang pinakamasamang tao sa lugar namin. Kumbaga, ay parang kinatatakutan na. Ang ilan na hindi nakatiis ay lumapit na sa barangay para palayasin na sa lugar namin si Kuya Rigor. Ngunit si Lolo Esteban, tutol siya sa gustong mangyari ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ba ang totoong relasyon nila. Gayong ang alam ko ay hindi naman sila totoong magkadugo. Nagdududa na rin ako sa pagmamalasakit na ipinapakita ng matanda para kay Kuya Rigor. Kaya hindi ako nakatiis at kinausap ko si nanay tungkol dito. Nay, tanong lang po. Magkaano-ano po ba sina Lolo Esteban at Kuya Rigor? Wala. Hindi naman sila magkadugo. Pero bakit po ganun? Iba po kasi ang pagmamalasakit ni Lolo Esteban kay Kuya Rigor eh. Wala po bang pamilya si Lolo Esteban? Meron siyang pamilya, ngunit patay na sila. Antinero at albularyo si Tatang Esteban. Ngunit ang asawa niya ay hindi niya nailigtas mula sa sakit. Dahil dito, itinakwil siya ng kanyang anak at hindi rin nagtagal ay namatay din ang kanyang anak dahil sa malalang karamdaman. Magmula noon, sinisisi niya ang kanyang sarili at muntik siyang magpakamatay. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Rigor. Kaya ayan, naging malapit sila sa isa't isa. Grabe, ang lungkot po pala ng buhay ni Lolo Esteban. Ang ibang tao kaya niyang pagalingin sa sakit, samantalang ang sarili niyang pamilya wala po siyang nagawa para iligtas ang mga to. Masakit po yun para sa isang ama. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit magkasundo silang dalawa ni Rigor. Sa mga nagdaang araw, nakita kong naglalako na ulit ng alak si Kuya Rigor, kaya lang walang may gustong bumili rito. Habang ako naman ay tuloy lang sa pagpupulot ng mga bote na dinadala ko naman kay Lolo Esteban. Bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa Sitio Dueñas. Isang umaga, nagulat ako sa pagdating ni nanay. May dala itong mga prutas at gulay. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng lamesa habang tuwang-tuwa na ipinapakita sa akin. Pero ako, kinabahan ako. Parang may hindi magandang mangyayari sa kanya. Nay! Hala! Saan po galing ang mga yan? Saan pa ba? Kundi sa taniman ni Don Arturo. Kinuha ko. Sayang naman kung itatapon lang. Huwag kang mag-alala. Hindi na to maibibenta kasi reject na ang mga ito. Pero Nay, di niyo po sana dinala ang mga yan dito. Mahirap na. Baka maging dahilan pa po to para pagbintangan kayo magnanakaw. Nay, ibalik niyo po yan kay Don Arturo. Anak, ano bang ginagawa mo? Bulok ng mga yan. Nay, hindi po ba kayo natatakot? Baka mangyari po sa inyo ang nangyari kay Mang Rolando. Hindi yun mangyayari sa akin dahil wala naman akong kinukuha. Hala, sige na. Huwag na natin itong pagtalunan at pagod ako. Ang mabuti pa kaya ay iluto ko na ang mga gulay na to. Teka, ano bang gusto mong luto sa sitaw? Adobo ba? Ano ba yan? Bahala na nga po kay Nay. Alis na po muna ako at kailangan ko munang iatid kay Lolo Esteban ng mga bote. Bumalik ka kagad ha.
Mamaya pa po ako makakabalik eh. Kaya mauna na po kayong kumain sa akin, Nay. Dahil mapilit nga ang nanay ko noon, ay hindi ko na siya pinigilan sa gusto niya. Kaya lang, nang muli ko siyang tinignan, nanlamig ang buong katawan ko. Tila ba nakita kong lumaki ang tiyan niya, kaya kinusot ko ang mga mata ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang mapagtanto kong namalikmata lang pala ako. Ang hindi ko alam, isa pala yun sa mga kakayahan ko na hindi ko pinapansin. Ang makita, ang mga mangyayari pa lang na siyang magiging dahilan upang malagay sa panganib ang buhay ng aking ina. Naalala ko rin noon na bago mamatay si Mang Rolando, nakita ko rin na para bang lumaki ang tiyan nito at kinabukasan nga ay namatay ito dahil doon. O anak, ano pang tinatayo mo dyan? Sige na, umalis ka na at daling mo na mga kalakal mo sa matanda. Sige po, Nay. Alis na po ako. Wala na nga akong nagawa kundi ang umalis sa bahay namin dalaan sako na may lamang mga bote. Nang maibenta ko ang mga ito kay Lolo Esteban, ay agad akong umuwi sa bahay dahil talagang hindi mapalagay ang loob ko sa pangitain ko kanina. Nay! Nay, nandito na po ako! Kumain ka na anak, nandito lang ako sa kwarto. Magpapahinga muna ako at biglang sumama ang pakiramdam ko. Kumain na ako kaya ikaw na lang ang kumain dyan. Sige na. Mamaya na lang po ako kakain, Nay. Pero teka, Nay, bakit po ba sumama ang pakiramdam nyo? Pumasok ako sa loob ng silid ni nanay para sana iabot sa kanya ang kinita ko sa pangangalakal nang bigla na lamang akong natigilan. Nay, ba't ganun? Ba't namumutla po ang labi nyo? Masama pa rin po ba ang pakiramdam nyo, Nay? Oo eh, nahihilo ko. Siguro sa pagod ko kanina. Magpahinga na po muna kayo. Ako naman po ay magpapalit muna ng damit. Ay, Nay, ito nga po pala ang kinita ko kanina. Sige na, ilapag mo na lang dyan sa ibabaw ng lamesa. Hindi ako makakilos at talagang kumukulo ang tiyan ko kapag gumagalaw ako. Pagkatapos kong magpalit ng damit, ay binantayan ko si nanay. Bigla akong kinabahan sa kalagayan niya, lalo na nang maalala ko ang pangitain ko kanina. Pagsapit naman ng gabi, ay narinig kong biglang sumigaw si nanay. Kaya, agad akong pumasok sa loob ng kwarto. Nadatnan ko siyang namimilipit sa labis na sakit ng kanyang tiyan. Nay! Nay, ano po nangyayari sa inyo? Anak! Sobrang sakit ng tiyan ko. Ikuha mo nga muna ako ng tubig para kasing hinahaluka yung loob ng tiyan ko. Para bang namamaga ang mga bituka ko sa loob. Aray! Napakasakit! Sige na, anak! Sige po, Nay. Ikukuha ko lang po kayo ng tubig. Tiisin niyo lang po muna ang sakit, Nay. Anak, bilisan mo na. Talagang napakasakit na ng tiyan ko. Parang hinahalo ang loob ng tiyan ko. Opo, Nay. Sandali lang po. Mabilis ako nagtungo sa kusina at kumuha ng tubig. Pagbalik ko, ay butil-butil na ang pawis sa noon ni nanay. Nilapitan ko siya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Nanlalamig na yon at namumutla na rin ang kanyang labi. Iniabot ko sa kanya ang baso at agad niyang ininom ang laman nito. Kaya napansin kong nanginginig ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumitig siya sa akin. Natigilan ako dahil parang nakita kong nagkulay pula ang kanyang mga mata. Napatayo ako at napaatras, papalayo sa kanya. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Ano po ba nararamdaman nyo? Tsaka bakit po ganyan ang itsura nyo? Anak, ano ba pinagsasabi mo? Wala naman akong nararamdaman maliban sa sakit ng tiyan ko. Nay, kulay pula po kasi ang mga mata nyo. Sobrang nakakatakot po. Ano ka mo? Teka, paano naman mangyayari yun? Baka naman namamalikmata ka lang. Dahil sa sinabi ni nanay, kinusot-kusot ko ang mga mata ko at pagtingin ko ay nasa normal na ulit ang kulay ng kanyang mga mata. Dahil sa mga nakita ko, maigpit kong niyakap si nanay dahil sa pag-aalala. Maya-maya pa ay inalalayan ko na siya na mahiga sa kanyang katre. Ngunit ganun na lang ang gulat ko nang unti-unting lumalaki ang tiyan ni nanay. Biglang nanigas ang mga tuhod ko at hindi ako makahinga dahil
sa mga nasaksiyan ko. Nay, ang tiyan niyo po para po lumalaki. Nay, lumalobo po ang tiyan niyo. Diyos ko, Inak. Ano to? Ano nangyayari sa akin? Bakit lumalaki ang tiyan ko? Hindi ko po alam, Nay. Basta ang alam ko, ganyan din po nangyari kay tatay noon. Oo nga. Pero bakit? Bakit ako, anak? Humingi ka ng tulong kay Tatang Esteban. O di kaya naman ikaw sabi mo si Rigor. Sabihin mo sa kanya na bawiin niya ang sumpang ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit kailangan ko pong kausapin si Kuya Rigor? Malakas ang kutob kong siya ang may gawa nito sa akin. Teka, paano niyo po nasabing may kinalaman po dito si Kuya Rigor? Nakita ko siya habang nagsasagawa ng ritual gamit ang suot niyang medalyon. Malakas ang kutob kong may kakayahan siyang gumamit ng sumpa. Sige na, anak. Puntahan mo siya. Siya ang may gawa nito sa akin, sigurado ako. Umanda siya sa akin. Pagsisisihan niya to, Nay. Kung pati kayo ay dinadamay niya, pagbabayarin ko po siya. Bilisan mo, anak. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Dala ng bugso ng damdamin ay tumakbo ko kahit madilim ang paligid at nagtungo sa lugar kung saan madalas kong nakikitang nakatambay si Kuya Rigor. Para nang sasabog ang dibdib ko dahil sa galit at hindi ako makapaniwalang magagawang saktan ni Kuya Rigor ang nanay ko. Nakakuyom ang mga kamao ko na malalaki ang hakbang na tinahak ang mabatong kalsada patungo sa maliit na kubo. Nadatnan ko siya na nakaupo sa bangkong kahoy habang hawak ang bote ng alak at nagsasalita na mag-isa. Akala siguro nila maiisahan nila ako. Ano? Kaya niyo pa bang uminom, ha? Wala pala kayong binatbat eh. Puro kayo sat-sat. Wala naman pala kayong ibubuga. Mas lalo ko nagalit nang makitang may suot nga itong medalyon. Naluluha kong tinawag ang pangalan niya at nang tumingin ito sa akin ay agad ko siyang dinuro na para bang kayang-kaya ko siyang saktan ng oras na yon. Hoy, ikaw! Wala ka nang ginawang tama. Isinumpa mo pa ang nanay ko. Bawiin mo ang sumpa mo sa kanya. Alam kong ikaw ang may gawa nun. Ano nga mo? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Huwag ka naman kunwari, bistado na kita. Sinaktan mo si nanay. May ginawa ka sa kanya para lumaki ang tiyan niya. Gusto mo maranasan ng mga tao naranasan ng tatay mo. Gumaganti ka sa mga taong walang kasalanan sa'yo. Sandali. Ano bang prueba mo para pagbintangan mo ako ng ganyan? Ano pa ba? Din suot mo medalyon. Hindi ba't yan ang ginagamit mo para magbigay ka ng sumpa sa mga tao? Aba yan, tratadin to. Ano ba gusto mong palabasin, ha? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo kaya magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Baka gusto mong basagin ko pagmumukha mo nitong bote ng alak na hawak ko. Ha? Sige, di basagan mo. Total, ako lang naman ang kaya mong saktan eh. Pero itong tatandaan mo, lalabanan kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Imbis na pakinggan ako, ngumisi pa ito ng nakakaloko. Saka nito binasag ang bote at itinutok yun sa akin. O ikaw, gaano ka ba katapang, ha? Mas matapang pa ako sa inaakala mo. Lalo na kapag nanay kong pinag-uusapan dito. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganun pa. Hoy, ito ang tatandaan mo. Hindi ako kagaya ni Don Arturo na pumapatay ng walang kalaban-laban. Kaya wala akong kasalanan. Hindi ko sinaktan ang nanay mo. Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala ka rin pinagkaiba kay Don Arturo. Dahil pumapatay ka ng mga tao. Kaya kung kaya mong itarak sa akin ang boteng hawak mo, gawin mo na. Para makita ng lahat kung gaano ka talaga kasama. Pero bago yun,
Lalabanan na muna kita! Dala ng galit ko ay nawala ang takot ko kay Kuya Rigor. Mabilis kong inagaw ang hawak niyang basag na bote at nabitiwan niya yon. Yun nga lang, nahawakan niya ang damit ko at iniangat niya ako habang naaamoy ko ang alak sa katawan niya. Bitiwan mo ako! Ayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Bitiwan mo ako! Mas lalong hinigpitan ni Kuya Rigor ang pagkakadaklot niya sa damit ko. Masyado siyang malakas na para bang nawala ang pagkalasing nito. Mabuti na lang at dumating si Lolo Esteban. Mabilis siyang lumapit sa amin at pinigilan niya si Kuya Rigor. Rigor, ano ka ba? Bitiwan mo batang yan! Ano bang ginagawa mo? At pati ang bata ay pinapatulan mo! Huwag niyo akong pinakikaya naman ha. Bibigyan ko ng leksyon ng batang to. Kung ano-ano binibintang niya sa akin eh. At sabi niya ako raw ang nanakit sa nanay niya. Umiinom lang ako ng alak dito ah. Ibaba mo muna siya, Rigor. At ako na kakausap sa kanya. Magpasalamat ka. At hindi talaga ako masama. Kagaya ng inaakala mo. Saka lang din ako binaba ni Kuya Rigor at hinarap ako ni Lolo Esteban. Naalala ko na isa rin pala itong albularyo at matutulungan niya si nanay. Kaya agad ko siyang kinausap. Lolo Esteban, tulungan niyo po ako. Si nanay po lumalobo po ang tiyan niya. Ang sabi po niya si Kuya Rigor daw po may gawanan sa kanya. Imposibleng si Rigor ang may gawanan sa kanya. Alam mo rin yun, hindi ba? Dahil nakita mong biktima rin ang tatay niya ng ganung uri ng sakit. Mamaya na lang po kayo magpaliwanag. Sumama na lang po kayo sa akin. Tara na po! Halos kalad ka rin ko si Lolo Esteban makarating lang sa bahay namin. Hindi ko namalayan na sumunod din sa amin si Kuya Rigor. Pagdating namin sa bahay, namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan si nanay. Sa pagkakataong yun ay mapula na ang kanyang tiyan na anumang oras ay maaari na yung pumutok. Para akong mababaliw sa labis na pag-aalala at maging si Lolo Esteban nagulat din sa mga nakita. Diyos ko, hindi maganda to. Ano nangyari at nagkaganyan siya? Bigla na lang po talagang lumaki ang tiyan niya kanina. Kanina pa po siya nagkakaganyan eh. Parang nakita ko po lumobo ang tiyan niya. Kahit hindi naman, lahat po ng inaakala ko po na malikmata ay nagkakatotoo. Naguguluhan na nga po ako, Lolo Esteban eh. Kung ganun, namana mo pala ang kakayahan ng iyong ama. Tatang Esteban, tulungan niyo po ako. Pakiusap. Kausapin niyo po si Rigor. Naalisin niya na ang sumpa. Alena, hindi si Rigor may gawa nito sa'yo, kundi ang mangkukulam na mga awog. Ano pang mangkukulam na mga awog? Hindi ko alam yon. Ang mga awog ay mangkukulam na gumagamit ng aral ng awog o sumpa. Karaniwang magnanakaw ng mga prutas, gulay at iba pang pananim ang binibiktima ng mga ito. Ngunit, wala naman po akong ninanakaw na patanim. May kinuha ka bang pananim na hindi alam na may-ari? Wala po. Teka, natatandaan ko lang po ay may mga reject na prutas at gulay na inuwi ko kanina. Yan lang naman din po kinain ko, wala nang iba. Kung ganun, nabiktima ka ng mga awog. Nasa panganib ang buhay mo, Alena. Teka, paano pong nasa panganib ang buhay ko? Gulay at prutas lang naman ang kinuha ko. At patapon pa. Wala nang pakinabang sa may-ari. Nabubulok lang. Kahit na pa, hindi mo pa rin yun ipinaalam sa may-ari. Si Don Arturo po bang may gawa nito sa akin? Hindi ako nakakasigurado sapagkat ang mga awog ay nakabantay sa lahat ng mga pananim kahit hindi niya ito pag-aari. Hinihintay niya na may magkamali para may mabiktima siya. Lolo, ano pong gagawin ko? Paano ko po may liligtas si nanay? Kailangan mo siyang bantayan. Protektahan mo siya laban sa alagad ng espiritu na kung tawagin ay kalag. Hindi nahahawakan ng kalag. Ngunit kung mabubuhusan siya ng alak, doon lang siya mapapatay. Paano po kung makalapit siya kay nanay?
papuputukin ito ang tiyan ni Alena at mangyayari din sa kanya ang nangyari sa unang mga biktima. Ito ang dahilan kung bakit lumulobo ang tiyan ng mga biktima at sumasabay sa pagtaas ng tubig sa dagat para madali sa kalagang patayin sila kapag kabilugan ng buwan. Tulungan niyo po ako, Tatang Esteban. Ayoko po pong mamatay. Ako po ang magbabantay kay Aling Alena. Ako ang papatay sa kalag ng mga awog. Nagulat ako nang sinabing yon ni Kuya Rigor. Lalo na nang lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Nanay. Hindi po ako may gawa niya sa inyo, Aling Alena. Ang nakita niyo pong pagsasagawa ko ng ritual ay alay na orasyon para dito sa suot kong medalyong marindagit. Teka, ano po ang medalyong marindagit, Lolo Esteban? Ang medalyong marindagit ay isang agimat na merong pangkalahatang proteksyon laban sa mga masasamang espiritu, masasamang elemento, kulambarang at kung ano-ano pang nilalang na merong kinalaman sa mga itim na karunungan. Bakit po may ganito si Kuya Rigor? Oo nga naman, Rigor. Sino ka ba talaga? At bakit nagtataglay ka ng ganyang uri ng agimat? Lihim po akong manunugis ng mga aswang. At ang 2 taong nakabalabal na nakita ni Enoch sa kakauyan ay walang iba kundi kaming 2 ni Lolo Esteban. Ha? Ibig po sabihin, kayo po ang pumapatay sa mga taong yon na natatagpuan sa gubat? Tama ka. Ngunit hindi sila mga tao, Enoch. Sila ang mga aswang na alasip. Aswang na alasip? Anong uri naman po sila ng nilalang? Makinig kang mabuti. Ang mga alasip ay mga mangkukulam na naging mga aswang sa pamamagitan ng ritual na kung tawagin ay pag-aalasip. Hinahasa nila ang kanilang astral na kakayahan at paglalakbay sa mundo ng panaginip. Tuwing gabi lang kaya magpalit ng anyo ng mga alasip at kumakain lang sila ng mga atay na galing sa mga taong natutulog. Meron din silang kakayahan pumasok sa panaginip ng kanilang mga biktima upang doon sila pahirapan na kung saan nagsasanhi ito ng isang bangungot. Hala, kung ganun po, sila naman ang pumatay sa mga lalaking nawawala ang atay at sinasabing binangungot daw. Tama ka, Enoch. Isa pa, kung natatandaan mo ng gabing sundan mo ako, may nakita ko ron na mukhang paniki na may pakpak at parang sanggol, di ba? Yun naman ang tinatawag na kalag ng mga mangawog. Lahat sila, iisa ang pinagmulan. At siya ang magiging kalaban natin sa buhay ni Aling Elena, ng nanay mo. Paano po natin siya mapapatay? Mapapatay siya sa pamamagitan ng basag na bote na may amoy ng alak. Sa oras na mapatay natin ang kalag, kailangang uminom ni Aling Elena ng alak na may kakaibang sangkap na gawa ni Lolo Esteban. Ibig sabihin, Tatang Esteban, ang ginagawa niyo pong alak ay kontra sa mga aswang. Tama ka, Alena. Kaya magtiwala ka sa amin. Kaya ka naming iligtas. Kung noon ay nabigo kami, ngayon ay sisiguraduhin naming hindi na. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Nagkamali ako ng paratang kay Kuya Rigor dahil siya pa pala ang magliligtas sa buhay ng mga tao at hindi dapat katakutan. Saan po ba gawa ang alak niyo, Lolo Esteban? Ano pong sangkap nito? Gawa ang alak ko sa pinagsama-samang katas ng gulay at prutas. Hindi ba't yun ang binabantayan ng mga mangawog? Kaya yun din ang gagamitin natin laban sa kanila. Ginamitan ko lang ng orasyon para masunog ang katawan nila. Paano naman po ang mga aswang na alasip? Maapektuhan din po ba sila ng alak? Oo, ngunit manghihina lang sila at uusok ang katawan. Tanging ang mutyanan daw ng makahiya ang kontra sa kanyang kapangyarihan. Kapag nangyari yun, pwede mo na siyang saksakin ng basag na bote ng alak. Pero sa ngayon, kailangan muna nating iligtas ang nanay mo. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa mutya.
Nang gabing yon, ay binantayang maigi ni Kuya Rigor si nanay, habang kaming dalawa naman ni Lolo Esteban ay nasa labas ng kwarto niya at nakikiramdam. Si nanay, bagamat takot, ay mas piniling magtiwala kay Kuya Rigor. Dito ko rin nalaman na ang minsang pagmamalik mata ko ay isang kakayahang namana ko pala sa aking ama. Ipinaliwanag din sa akin ni Lolo Esteban na ang bagay na nakikita ko ay isang babala na kailangan kong harapin upang iligtas ang buhay ng tao. Idinagdag pa ng matanda na kung sakaling magtagumpay kami ngayong gabi, ay kailangan ko naman daw kunin ang mutya ng dahon ng makahiya na dati na raw pag-aari ng ama kong si Rafael. Maya-maya pa, nagkunwaring tulog si Kuya Rigor at hindi nagtagal, may nilalang na lumipad at dumapo sa bintana. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa nilalang na may nakakakilabot na anyo. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang espiritong kalag na alaga ng mang-aawog. Mabilis na kumilos si Ulitin ko. After mga awog. Mabilis na kumilos si Kuya Rigor. Nagawa niyang mabuhusan ng alak ang kalag, kaya nahawakan niya ito at sinakal sa leeg. Walang pagdadalawang isip na pinalaklak niya ito ng alak. O ano? Ayos ba? Wala ka ng kawala sa akin ngayon. Laklakin mo to! Hindi niya to binitiwan hanggat hindi nauubos ang alak sa bote nito. Dito na kami pumasok para tumabi kay nanay. Nang bitiwan ni Kuya Rigor ang kalag, pasuray-suray itong tumayo at ang pakpak nito ay hindi na ito maikampay. O ano? Malakas ba ang tama ng alak ni Lolo Esteban, ha? Nasaan ang amo mo, ha? Ituro mo siya sa akin! Umangil ng malakas ang kalag habang tumutulo ang malapot nitong laway. Naduduling ito dahil hindi niya kinaya ang epekto ng alak. Hindi pa nasiyahan si Kuya Rigor. Pinaglaruan niya ito na para bang sanay itong makakita ng ganong klaseng nilalang. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Ngunit ang itsura ng kalag para talagang lasinggero na dinaya sa inuman. Hindi kasi ito makatayo ng tuwid at mas lamang dito ang nakatuwad habang umaangil. Ha! O ano? Tapos ka na ba? Ako naman! Maya-maya pa, binasag ni Kuya Rigor ang bote ng alak at walang pag-aalinlangang isinaksak niya ito sa nangihinang kalag. Paulit-ulit niya itong sinaksak kasabay ng malakas na sigaw ng boses ng babae sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Indikasyong malapit lang sa bahay namin ang mga awog at nararamdaman din ito ang sakit na nararamdaman ng alaga niya. Lo, dito lang kayo ah. Ako nang bahala sa hayop na yun. Sa bintana dumaan si Kuya Rigor, dala ang basag na bote ng alak. Naiwan ang pinatay niyang kalag at maya-maya lang ay biglang nasunog ang katawan nito. Saka naman nilapitan ni Lolo Esteban si nanay para painumin ng alak nito. Nang makainom si nanay, nakita kong unti-unting lumiliit ang tiyan niya at sa bisa na rin ng orasyon ni Lolo Esteban, gumaling bigla si nanay. Diyos ko, salamat po. Guminahawa na po ang pakiramdam ko. Ligtas ka na ngayon, Alena. Salamat sa Diyos. Walang nangyaring masama sa'yo. Dahil kung hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Tiyak na nakikita ni Rafael ang ginawa ninyo. Sana nga, Alena. Nay, bakit po napanggit niyo ang pangalan po ni tatay? Enoch, panahon na siguro para malaman mong si Tatang Esteban ang totoong lolo mo. Siya ang ama ni Rafael. At sa kanya mo rin namana ang kakayahan mong makakita ng pangitain bilang isang dugong antingero. Ano po? Lolo ko po si Lolo Esteban? Oo, Enoch. Nang itakwil ako ng anak kong si Rafael, pinagbawalan niya akong lumapit sa'yo. Hindi rin siya pumayag na malaman niya na apo kita. Ito ay dahil sa naging kabiguan ko noon at hindi ko inaasang mamamana mo pala ang aking kakayahan. Alam po ba ni Kuya Rigor ang tungkol po sa akin? Oo,
Lihim kitang pinapabantayan sa kanya at gusto niyang malaman kung namana mo ba ang katapangan ko. Sa nakita ko naman kanina, masasabi kong ikaw nga ang apo ko. Talagang hindi ako makapaniwalang totoong lolo ko si Lolo Esteban. Marami pa sana akong gustong sabihin sa matanda, ngunit biglang dumating na si Kuya Rigor. Bahagya lang itong nasugatan at sinabi nitong tagumpay niyang napatay ang mang-aawog. Nang gabing yun ay nagpasalamat kami kay Kuya Rigor. Humingi na rin kami ng tawad sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Simula po ngayon ay hindi ko hahayaang na merong mamatay ng dahil sa mga aswang na mangkukulam na yun. Hindi na ako makakapayag na may buhay na namang mawawala kagaya ng ginawa nila sa ama ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang manunugis ka ng aswang at may silbi ang alak laban sa mga awog. Ito pong pag-iinom ko ng alak, paraan ko lang po ito para makalimutan na nangyari sa tatay ko. Ginamit ko po ang galit para tugisin ng mga aswang na lihim na umaatake sa mga tao. Diyos ko, wala talaga kaming kaalam-alam na matagal nang may mga awog at alasip sa sityo natin. Opo. At kayo pa lang po ang nakakaalam ng tungkol sa kanila. Kung maaari po sana, wala pa muna kayong pagsasabihan tungkol sa mga aswang upang malaya pa rin po kami makihalubilo sa kanila. Sa ganitong paraan, mapapatay po namin sila nang walang kahirap-hirap. Siya nga pala, Alena. Panahon na para kunin ni Inok ang mutya ng daw ng makaya sa loob ng pastulan ni Arturo. Magagamit niya yun laban sa mga alasip. Pero baka naman pumapahamak si Inok. Pwede po bang hindi na lang siyang kumuha noon? Hindi maaari, Alena. Ang batang may dugong antingero ang nararapat na kumuha nun. Magtiwala ka sa akin at sa anak mo, Alena. Si Inok lang ang makakagawa nito. Nay, wag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko po yun. Hindi na tumutol si nanay sa gustong ipagawa ni Lolo Esteban sa akin dahil nananalaytay sa ugat ko ang dugo ng pagiging isang antingero at manunugis ng mga aswang na may misyong puksain ang mga kampon ng kadiliman. Magmula rin noon ay palagi na akong dumidikit kay Kuya Rigor at totoong kinatatakutan pa rin siya ng mga tao dahil sa pagiging lasinggero niya. Tanging kami lang talaga ang nakakaalam na hindi naman talaga masamang tao si Kuya Rigor, kung hindi ay bahagi lamang yon ng kanyang pagkukunwari. Pagkalipas ng ilang linggo ay nasa tapat na kami ng bakod ng asyenda ni Don Arturo. Pinagplanuhan na namin kung paano makakapasok sa loob nito. Ganito ang gawin mo, Inok. Madali mong makikita ang halaman ng daon ng makaya dahil nasa gitna lang ito ng pastulan ng mga kabayo. Gamit ang mga paang walang sapin, patiklupin mo ang mga daon nito at ang matitirang daon na hindi titiklop, hukayin mo ang ugat at makikita mo doon ang mutya. Pagkatapos maipaliwanag sa akin ni Lolo Esteban ang mga dapat kong gawin, umakyat ako sa bakod. Maingat at magaan ang mga paa ko na tinahak ko ang daan papunta sa pastulan. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang kinaroroonan ng mga damong makahiya. Hinintay ko lang na umalis ang mga nagbabantay sa mga kabayo bago ko nilapitan ang mga damong makahiya. Agad kong tinanggal ang sapin ko sa paa at tinungtungan ang mga ito. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng pagbaon ng mga tinik nito sa talampakan ko. Ayon sa matanda ay bahagi raw yun ng unang pagsubok. Ayun, nakita ko na. Kahit anong gawin kong pagtuktong, hindi tumitiklop ang daon nito. Sigurado ako narito ang mutya. Mabilis kong hinila ang katawan nito at hinukay ang ugat. Tumagal ng halos 20 minuto ang paghuhukay ko. Maya-maya pa ay nakita kong may kumislap sa ilalim nun at mabilis kong kinuha. Kulay berde pala ang mutya ng daon ng makaiya at hindi perpektong bilog. Ito na kaya yun? Lumingalinga ako sa paligid
at agad kong isinilid sa bulsa ko ang mutya ng dahon ng makaya. Ngunit nang makarating ako sa gilid ng bakod na pader, biglang may nagsalita sa likuran ko. Paglingon ko, nakatayo doon si Don Arturo kasama ang mga tauhan niya at dala ang kanilang mga baril. Kinabahan ako dahil nahuli nila ako. Sino ka? At anong ginagawa mo sa loob ng asyenda ko? Inahanap ko lang po si nanay. Anak po ko ni Aling Alena. Hinahanap mo nanay mo? Ilang araw na siyang hindi pumapasok, hindi ba? Nagnanakaw ka, no? Hindi po. Hindi po ako nagnanakaw. Ano naman po nanakawin ko rito sa lugar na to? Ba't piloso ka pa? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nakita ko ang kamay mo na may lupa. Anong hinuhukay mo rito, aber? Wala po. Wala po akong hinukay dito. Sinungaling! Huwag mo akong lokohin, bata. Sige, dakpid nyo ang magnanakaw na yan! Bitiwan niyo ako! Hindi ako magnanakaw! Bitiwan niyo ako! Wala na akong nagawa. Nang hawakan ako ng mga tauhan ni Don Arturo, wala ring nagawa sina Kuya Rigor at Lolo Esteban, kundi ang sundan ako at alamin kung saan ako dadalhin ng mga ito. Hindi na ako nagulat nang mabilis nilang itinali ang mga kamay ko para ipahila sa kabayo nila, kagaya ng madalas nilang ginagawang parusa sa mga mahuhuli nilang nagnanakaw sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, sa loob mismo ng asyenda gagawin ang pagkaladkad sa akin. Hoy! Kayong mga nagtatrabaho sa akin! Itigil niyo muna ang ginagawa ninyo! Pagmasdan niyo ang batang ito. Nahuli ko siyang pumasok sa pastulan at may lupa ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin ay may kinuha siya sa mga pananim ko! Hindi totoo yan! Tanggalin niyo ang gapos sa mga kamay ko! Hindi ako magnanakaw! Sinong maniniwala sa'yo? Ang tatay at nanay mo! Lahat sila ay may ginawang kalokohan sa akin. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! Nang tumitig ako kay Don Arturo, napansin ko na nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Kung namana ko ang kakayahan ni Lolo Esteban, nangangahulugang may kakaiba sa pagkatao ni Don Arturo. Yun ang ginamit kong paraan upang masira ko ang focus niya. Ako naman po ang pakinggan niyo! Ang taong ito ay isang mangawog at naging aswang na alasip. Siya ang totoong pumapatay. Siya ang totoong pumatay sa pamilya ninyo. Teka! Anong pinagsasasabi mo? Namana ko po ang kakayahan ng ama kong si Rafael. Nakikita ko ang pagkatao ng isang halimaw na kagaya mo. Malinaw na hindi ka tao. Isa kang kampo ng kadiliman. Hindi nagustuhan ni Don Arturo ang mga sinabi ko. Kaya ipinahila niya kagad ako sa kabayo at ipinabugbog sa mga tauhan niya. Ngunit dumating si Kuya Rigor para iligtas ako. Pampihira! Talagang wala na kayong pinipiling taong bubugbugin, ano? Bakit hindi kayo lumaban? Sa katapat ninyo! Narito ka na naman. Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan, ano? Tignan natin kung may binatbat ang mga tauhan mo laban sa akin. Hoy kayo! Ano pang hinihintay nyo? Atakihin nyo na siya! Sa kabila ng pananakit ng katawan ko, pinilit kong tumayo habang pinanonood si Kuya Rigor na panay ang tungga sa alak nito. Wala silang kaalam-alam na kapag nakakainom ng alak si Kuya Rigor ay mas lalo itong humuhusay pagdating sa pakikipaglaban. At napansin ko rin na hindi makalapit si Don Arturo kay Kuya Rigor. Nangangahulugan na tama ang hinala ko na si Don Arturo ay isang mangaawog at aswang na alasip. Ano nangyayari sa inyo? Marami kayo at nag-iisa lang ang kalaban ninyo! Bakit kayo pa bumabagsak, mga lampa? Dahil nga nagmana sa'yo mga tauhan mo. Walang silbi. Mahihinang nilalang. Magsibangon kayo! Magsibangon kayo, mga inutil! Bakit hindi na lang ikaw ang lumaban sa akin? Ha? Natatakot ka ba? Hoy, ikaw! Wala akong kinatatakutan! Ako pa talaga ang hinamon mo! Naunang umatake si Don Arturo kay Kuya Rigor, ngunit mabilis itong nakaiwas.
Gumanti ito ng sipa at 2 suntok na tumama sa muka ni Don Arturo. Bumagsak ito sa lupa at agad na nilapitan ni Kuya Rigor. Kasunod nito, ang pagbuhos ng alak sa katawan ni Don Arturo. Dahil dito, nakita ng lahat kung paanong umusok ang katawan ng mayamang Don. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Unti-unti kitang ilalantad sa mga tao, hayop ka. Sinasabi ko na nga ba't tampong ka ng kadiliman? Tama ang sinabi ni Enoch. May nakikita siyang kakaiba sa'yo. Lolo Esteban! Pakawalan niyo na po si Enoch! Mga hayop kayo! Pagsisisihan niyo ito! Ikaw ngayon na magsisisi, Gonggong. Dahil gagawin ko rin sa'yo ang ginawa mo sa tatay ko, hayop ka! Sinamantala ni Kuya Rigor ang pagkakataon na hindi ito makagalaw dahil sa epekto ng alak sa katawan nito. Agad niyang naitali si Don Arturo para ipahila sa kabayo. Walang gustong umawat kay Kuya Rigor, maging ang mga tauhan ni Don Arturo, pati na ang mga manggagawa nito. Wala silang nagawa kundi panoorin ang amo nila. Mga kasama, panoorin niyo ang taong ito na masyado niyang sinasamba ang kanyang sarili. Makikita ng lahat kung gaano siya kademonyo. Makikita niyo rin na hindi siya tao pagsapit ng gabi. Kaya humanda kayong lahat sa makikita niyo. Parusahan mo siya, Rigor! Gawin mo rin sa kanya ang ginawa niya sa tatay mo at sa anak ko! Hayop kayo! Anak mo pala si Rafael! Oh! At ang batang ito ay apo ko. Gusto bang malaman kung ano ang kinuha niya sa asyenda mo? Walang iba, kundi ang mutya na papatay sa'yo! Hindi! Hindi maaari! Ibalik niyo sa akin ang mutya! Wala kang karapatan sa mutya. Dahil sa mutya ng tao na makaya, pumatay ka ng maraming tao. Lahat ng mga inaakala mong nagukay sa pananim mo ay pinaparusahan mo. Dahil natatakot kang may makuha na mutya na papatay sa'yo. Tama, hindi ba? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Huwag mo nang alamin. Ang isipin mo kung paano ka makakaligtas sa parusa ng taong bayan sa'yo. Hindi maaari. Pakawalan niyo ako rito. Huwag mo nang subukan magpumiglas dahil masasayang lang ang lakas mo. Ang alak na ibinuhos ko sa'yo ay may bisa upang humina ang kapangyarihan mo at hindi mo magagamit ang kakayahan mong mga awog sa mga tao. Makikita ng lahat ang pagbabago ng anyo mo. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka sumasakay sa kabayo? Bumaba ka dyan! Bumaba ka dyan! Gagawin ko nga rin sa'yo ang ginawa mo sa tatay ko. Natatandaan mo ba? Ang sumpa ko na sisingiling kita ng mahal at may tubo pa. Pwes, ngayon na yun. Ngayon na ang paniningil ko. Walang nagawa si Don Arturo nang biglang patakbuhin ni Kuya Rigor ang kabayo papunta sa labas ng asyenda. Kaladkad dito ang nakagapos na si Don Arturo at kumaskas ang katawan niya sa mabatong kalsada dahilan para masira ang kanyang damit. Paulit-ulit na ibinalandra ni Kuya Rigor si Don Arturo sa harap ng maraming tao. Naroon din si nanay na halos maluwa na dahil nakamit na ni tatay ang kabayarang nararapat sa pagkamatay niya. Ganon din ang mga taong galit na galit kay Don Arturo. Hindi pa sila nasiyahan. Pinagbabato nila ito ng bato hanggang sa pumutok ang kilay at ulo. Ako naman, bagamat nasaktan sa nangyari, ipinanok sa akin ng matanda ang mutya ng dahon ng makahiya. Handa na ang mga tao sa mangyayari dahil tiyak nasasalakay ang mga alagad ni Arturo para iligtas ang amo nila. Kailangan mo itong latigo, Enoch. Makikita mo ang epekto ng mutya sa mga alasip at mga awog. Si nanay po. Kayo na po ang bahala sa kanya. Oh, ako nang bahala sa kanya. At mag-iingat ka, apo ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Lolo Esteban. Pagkatapos ay naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat ko. Natuwa ang matanda nang makitang tinanggap ng katawan ko ang bisa ng mutya.
Pagsapit ng gabi ay hindi na nagulat ang mga tao sa pagbabagong anyo ni Don Arturo dahil kinausap sila ni Lolo Esteban. Lumaki ang katawan ni Don Arturo na para bang bato ang balat nito. Mahaba ang kanyang dila at nagkulay pula ang kanyang mga mata. Nawala rin ang mga sugat niya sa katawan at umangil ito ng malakas. Isang pagkakamali ang ginawa niyong ito sa akin. Magbabayad kayong lahat! Hindi kami natatakot sa'yo! Ikaw ang magbabayad sa amin! Hindi mo alam at sinasabi mo. Wala kang laban sa akin! Lolo Esteban! Ilayo niyo na po rito si nanay. Nagtatawag na po ng mga alagad si Don Arturo. Sige, Apo. Mag-iingat kayo ni Rigor. Hindi nagtagal ay nagsipagpalit na ng anyo ang ibang mga alagad ni Don Arturo at wala na kaming inaksayang oras ng mga sandaling yon. Agad kaming nakipaglaban ni Kuya Rigor, pati na ang taong bayan na handang tumulong sa amin. Gamit ang basag na bote ng alak, walang umatras sa kanila. Maging ang mga kalag na alagad ng mga awog, wala ring nagawa laban sa mga galit na mga tao. Ako naman, lahat ng tamaan ng latigo ko ay napapabaluktot na para bang dahon sila ng makahiya. Hindi sila makagalaw at hindi nila makontrol ang pagtiklop ng kanilang katawan. Sige, hagupitin mo sila ng latigo, Inok! Ako naman ang bahala sa mga nilalang na hindi makagalaw! Ganun ang naging palitan namin ni Kuya Rigor. Ako ang tagahampas ng latigo sa katawan ng mga aswang at siya naman ang tagasaksak ng basag na bote sa mga nakabaluktot na katawan ng mga ito. Agad silang nasusunog hanggang sa maging abo ang katawan nila. Si Don Arturo naman ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga taong galit na umaatake sa kanya. Hindi niyo ako mapapabagsak! Uubusin ko kayong lahat! Lalong-lalo ka na, Rigor! Nagulat ako nang biglang sinuntok ni Don Arturo si Kuya Rigor. Pasadsad itong bumagsak sa lupa at napaigik dahil sa labis na sakit. Hindi pa man nakakabawi ng lakas si Kuya Rigor. Sinakal ito ni Don Arturo at paulit-ulit na ibinalibag sa lupa. Mabilis akong kumilos para tulungan si Kuya Rigor. Hinagupit ko siya ng latigo, kaya sa akin nabaling ang atensyon niya. Iniwasan niya ang bawat pag-atake ko hanggang sa makalapit siya sa akin. Isang batang walang silbi ang hahabulin na kagaya ko! Wala nga akong silbi. Pero ako ang magpapabagsak sa'yo! Aminado ko sa una. Nahirapan ako dahil hindi siya matamaan ng latigo ko. Para siyang kidlat na bigla na lamang sumusulpot at aatake kapag nakatalikod ako. Pero dahil sa mutyang nilunok ko, nagkaroon ako ng kakayahang pagalingin ang mga sugat ko. Si Kuya Rigor ay ganun din dahil sa suot niyang medalyong marindagit. Naghihilom din ang sugat niya. Kaya pinagtulungan namin siyang atakihin habang ang taong bayan ay abala sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Don Arturo. Maya-maya pa ay tinamaan ko ng latigo ang katawan ni Don Arturo. Tumiklop ito na para bang dahon ng makahiya at kahit na anong gawin ito ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinubukan nito na gamitin ang kakayahan bilang isang mang-aawog, ngunit hindi na ito umubra. Nawala na ang kakayahan mong gamitin ng pang-aawog o sumpa. Mananatili ka ng isang aswang na alasip. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagiging mang-aawog ko? Kanino pa ba? E di kay Inok. Sinabi niya nagkulay pula ang mga mata mo nung araw na pinakaladkad mo ang ama ko. At bukod dun, umusok ang katawan mo sa alak na ibinuhos ko sa'yo. Palatandaan taglay mo ang kapangyarihan ng isang mang-aawog na naging aswang na alasip. Kaya hetong nararapat para sa'yo. Hayop ka! Mamatay ka na! Paulit-ulit na sinaksak ni Kuya Rigor si Don Arturo gamit ang basag na bote. Puno ng galit ang bawat pagtarak ng bubog sa katawan nito. Hindi ko na ito tinignan at ibinaling ko ang paningin ko sa ibang direksyon.
Dito ko napansin na nagtagumpay na ang mga tao sa pakikipaglaban sa mga aswang na alasip. Nakahandusay rin sa lupa ang mga kalag na alagad ng ibang mga awog at kasabay ng pagsabog ng katawan ni Don Arturo, nasunog din ang katawan ng mga alagad niya hanggang sa maging abo ang mga ito. Malaya na tayo mula sa kamay ng mga awog na naging aswang na alasip. Ilang sandali pa ay dumating na si Nanay at Lolo Esteban. Masaya sila sa tagumpay naming lahat at dahil yun sa sandata na basag na bote. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo at tuluyang ipinasara ang mansyon ni Don Arturo. Ngunit ang taniman nito ng mga gulay at prutas ay inalagaan ng mga tao para sa kanilang hanap buhay. Natutunan ko na anumang yaman ang ipunin natin dito sa mundo ay hindi natin madadala sa hukay. Ngunit kung kabutihan ang gagawin natin para makatulong sa iba, habang buhay na hindi tayo makakalimutan ng mga taong natulungan natin. At yun ang madadala natin hanggang sa kabilang buhay. Anak, kanina ka pa nakatitig sa latigo mo. Ano ba ang iniisip mo? Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin ako makapaniwalang ako ang hahalili kay tatay bilang isang antingero at manunugis ng mga aswang. Pero wala na mga aswang. Kaya itabi mo na yan, anak. Siya nga pala. Hindi mo ba susunduin si Rigor? Baka lasing na naman ang taong yon. Kilala mo naman yon. Pinuntahan na po siya ni Lolo Esteban. Baka raw po uubusin ni Kuya Rigor ang kanyang mga alak. Baka daw po wala nang maibenta. Hay nako, pasaway pa rin talaga si Rigor. Hindi na siya nagbago. Hanggang ngayon po ay kinatatakutan pa rin si Kuya Rigor. Kaya dahil sa kanya, nananatiling tahimik ang sityo ng Dueñas. Takot ang mga tao na gumawa ng krimen dahil alam nilang makakatikim talaga sila ng parusa mula kay Kuya Rigor. Bago ko nga po pala tapusin ang aking istorya, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo, Sir Blair, sa paglalahad po ng aking kwento tungkol sa lasinggerong kinatatakutan sa aming sityo sa Dueñas. Ako nga po pala ulit si Enoch. At ito ang katapusan ng aking kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.